Allow me to take pride to introduce to you a schoolmate, a friend, a mother. She is the owner / proprietor ng isang realty na talaga naman parang araw-araw yata may benta. No, grabe siya mag-motivate ng mga tao niya. Grabe din siya bilang isang broker. Wala na akong masasabi sa kanya kundi grabe na lang. Ano sa tingin mo yung secret recipe mo kung bakit nandyan ka ngayon sa Kinalalagyan? Siguro yung passion ko, maka-crossover ako sa hirap ng buhay. How did you know about real estate and how did it change your life? How do you handle rejections, Mommy? And how do you face people who do not believe in you? One real talk, one-on-one conversation. Real Talkers, I want it lively in the month of July. That's why it's so refreshing to have her in our show, One Real Talk with Master V. She is the owner / proprietor ng isang realty na talaga naman parang araw-araw yata may benta. No, grabe siya mag-motivate ng mga tao niya. Grabe din siya bilang isang broker. Wala na akong masasabi sa kanya kundi grabe na lang. Okay, so being the owner of the FDV Realty, and she's been practicing real estate for since 1996. She is a real estate broker for almost, I think, 5 years now. And she is also a guest speaker to a lot of engagements. So, minsan nakikita ko sa mga posts niya na talagang nag-inspire na rin siya ng mga kapwa niya, practitioners and aspirants. Allow me to take pride to introduce to you a schoolmate, a friend, a mother, no other than Miss Francia. Yes! Wow! Thank you, Sir Vincent. Overwhelmed naman ako dun sa welcoming nung... ano mo? Wow! Mami Francia, sabi ko nga, you're one of the most special guests I've had dito po sa One Real Talk. Because this show is to showcase the humble individuals like you, the accomplished individuals, and also the stories behind every success. And I've chosen you personally kasi alam ko our real talkers, that's how we call our audience, real talkers. Marami sila matututunan sa iyo eh. You're a seasoned practitioner. Thank you. And even myself, I've been hearing, I've known you for so long. Ang dami mong mga galing na dapat ma-share sa madlang people, sa mga real talkers natin. Kaya naman, ang first question ko for you is, how did you know about real estate? And how did it change your life? Oh, real estate, since 1996, it's from my sister. She is the one, the first one. Broker siya? No. Hindi pa uso nun yung, yung broker. Wala pa nun talaga. Pero meron ng mga nagla-license broker, pero hindi pa mahigpit yung real estate nun. So, nag-aaral ako ng college sa UNC sa Naga City. Tinawag niya ako. Magbakasyon muna. So, 1995, namimigay lang ako ng flyers. Parang bata lang na namimigay. Wala kang kamuang-muang, no? Hindi mo alam yung ginagawa mo. Pero overwhelmed ako kasi bawat pagbibigay ko, parang tumitingin sila baba, taas, bata. Parang ganun. May isip nila, Tapos, binibigyan na, minsan naka-experience ako, binigyan ako ng calling card kung gusto ko doon sa company. Kasi ko, wow, parang naka-overwhelmed. So, because you're pretty. Oo, nakaka-excite kasi mas na-excite ako kasi nasa mall. Naghahabol ka ng mga clients. So, isa ako sa naghahabol ng mga clients. At nahabol ko yung tito ni Robin Padilla. So, naging client ko yung magkakapatid, yung mga tito-tita ni Robin Padilla, halos lahat. Celebrities pala? Lahat. Grabe. Yung mother ni Robin Padilla, nakasama ko yun, nabentahan namin yun, nabentahan ko yun. Kaya pala, celebrity din ang pormahan ng ating Mami Francia in the house. So, Mami, you are really a seasoned realtor now. Kaliwat kanan bentahan mo, marami kang salespersons. Pero can you tell us like yung part ng buhay mo na kung saan parang feeling mo susuko ka na? Yung gusto namin malaman eh. Yung challenge na muntik ka nang sumuko. Siguro yung pag-transfer ko dito sa Maynila, parang nagulat ako sa di ba kasi province, tapos napunta ako sa city. Although ang Naga City naman is a city. City rin, pero iba yung dito. Labanan sa Manila. Iba talaga. Matindi dito. So ang kasama ko pa,
Mga old noon. Ako yung pinaka-young nung time Na brokers na yun. din? Hindi pa nga uso. Hindi pa rin. Wala bang DTI pa noon? Meron DTI, pero hindi ganong well-known or kaya hindi ganong pinapansin. So, ibig sabihin, kolorong era ito. Yeah, oo, noong mga time na yun. So, ako yung pinakabata. Ako yung pinakamaagang dumating sa office. Wow, naman. Very punctual. Kasi noon, ng mga time na yon, naka-advertisement kami noon. Nakalagay kami sa Philippine Star, saka sa Manila Bulletin. So, nauunahan ko sila sa mga kasama ko sa Lexber. Mga Lexber. Balik tanaw sa nakaraan. Nag-exist pa ba siya ngayon? Actually, hindi na po. Pero mas pinili nilang mag-politician. Isa sila sa councilor, saka congress. Okay. So, sa mga kasama ni Mami Francia ngayon, look at her now. Fresh pa rin. So, yun, Mami, yung struggle mo na yun, ano yung pinagdaanan mo noong time na yun? Pinagdaanan ko. Siyempre, working student. As in, talaga nag-full-time ako ng working student doon. Pag nakabenta ako ng property, pambili ko na yun ng mga gamit ko sa school, tuition fee. So, you were sustaining your own expenses sa school? Grabe. 2 years kasi nakitira ako talaga sa kapatid ko. Siya yung nasa real estate. Pero nag-stop na siya sa real estate kasi pina-stop siya. So ako pa rin yung nagpatuloy hanggang ngayon. Yun. Working student ako 2 years. Then, nagsarili na talaga ako. Nagpaalam ako sa kapatid ko. So 2 years talaga ako lang mag-isa. So it's a realty na ng 2 years na yun? Real estate. So may idea ka na about realty firm, yung kampanya? Yes, oo. From the developer kasi ako. Project selling din nun. Yung project namin noon is Baguio City. Grabe. So, yung market namin sa Baguio yung property, pero yung minamarket namin, from mga prospect buyer namin, iba-ibang Manila, Like Cavite. what property ang selling na before sa Baguio? Kasi ngayon sobrang dami na. Oo, mga townhouses noon. Pero, siya 3 floor. May provision ng basement, provision ng mga parking. Marami siyang pwedeng ma-enhance doon sa property na yun. So, ang mga buyer nun is, natatandaan ko nun, parang nasa type B, type C, type A na rin. Kasi nagiging buyer nga namin congressman, tapos may-ari ng school, saka hospital. So, you were doing the traditional marketing, yung flyering. Yeah, oo. So, marami talagang benta, no? Nung mga time na yon, pasipagan na lang talaga. Parang, kung tutuusin nun, suntok sa buwan. Kasi syempre, mga habol ka. So, ang ginagawa ko sa isang araw, nagkaroon ako ng goal no, kahit bata ako, sabi ko sa isang araw, kailangan, may 10 akong client. Grabe. So, nangahabol ako ng client. No? So, ang formula mo, kailangan may nakakausap ka, 10 sa isang araw. Sa isang araw. Kailangan kasi yon. Para pag uwi mo, meron kang mapa-follow up. So, every week, kailangan may maitripping ako. Going to Baguio, from Panay Avenue, Quezon City yon, yung time na yon. Grabe. So, real talkers and also sa mga practitioners natin, wala po tayong karapatang mapagod from Makati to Quezon City or San Juan to Pasig City. Sapagkat po ang isang FDV, legendary, imagine niyo naman po from Quezon City to Baguio City. So, talagang choice mo kung gusto mo maging successful, no? Sa ngayon, Mami Francia, ang dami na reklamador ng mga bagong practitioners. Correct. Lalabas lang ng bahay, nagre-reklamo na. Sabihin, hindi naman yung kliyente, hindi naman sure. Ang dami reklamo. Correct. So, what do you want to, what's that word of wisdom na i-share mo sa mga makabagong panahon na mga practitioners like me, like them, na tinatahakang mundo ng real estate? Ano sa tingin mo yung secret recipe mo kung bakit nandyan ka ngayon sa kinalalagyan? Siguro yung passion ko, maka-crossover ako sa hirap ng buhay. Grabe. Kasi syempre, nung working student ako, ang kasabayan ko, hindi naman estudyante, mga nanay. So, full-time talaga sila. Ako, after nun, pupunta pa ako ng school. Gigisingin ako ng 4 o'clock a.m. So, babaybayin ko, naglalakad lang ako ng Quezon Avenue up to Panay Avenue kasi bababa ako doon sa Delta. So, lalakarin ko. Minsan nga nakaranas ako noon. Akala niya siguro galing ako sa bar. So, tumakbo ako noon.
lang. Oh my God. Ay, mga experiences ni Mami Francia. Walang sasakyan ever. Talagang commute pa rin. Siyempre, gano'n naman talaga sa start. So, yun. Pag pupunta ka na sa office, katok ka agad ako, buksan niyo kasi may sumusunod sa akin. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, may sumusunod. Akala niya siguro. Alam niyo Kasi naman nandun ka sa Quezon area na Avenue. yun. Alam mo Oo. naman, doon ang sunduan Oo, nila eh. oo. Yun kasi naka-advertisement kami sa Manila Bulletin sa Philippine Star. Grabe, 6 o'clock pa lang ang mga mayayaman talaga. Talagang gising na. Yun ang habit nila, no? Yun talaga, nagtatawag na sila. So, after yung makakuha na ako ng inquiry from the phone, maghihintay lang ako ng oras sa, naman ako sa mall. Mamimigay naman ako ng flyers doon. Doon naman ako maghahabol ng mga clients. Yan ginagawa mo mismo kasi ikaw yung first-hand salesperson yan eh. Oo. Di ba, Mami? So now that you have your own company, of course, that is not what you must be doing. Like, you must just teach other people, your sales force, to do the things that you used to do. So how do you like lead them to the path na tinahak mo and to make them really effective in what they're doing? Sabi ko sa kanila, mas blessed sila sa time nito. Exactly. Kasi digital marketing lang. Yes. So kami noon, pumupunta pa ng mall, 9 to 9. From 9 to 9. And yung mga advertisement namin, umaga pa lang nandun na ako. Talagang, meron nga nagsabi sa akin nung kasama ko sa work, sorry Adan. Sabi niya, natutulog na yan sa CR. Oh my God. Kasi ang aga kong dumating, 4 o'clock. Nandun na ako. Kasi gusto ko makakuha na kaagad ng inquiry. Tsaka pumupunta ako ng mall kasi may allowance. Every day yun. Naaalala ko ng 200 to 300. Siyempre, napaka-importante sa isang estudyante. So, pasok ako sa school, hapon nun, mayroon na akong 200 or 300 pesos pang araw-araw ko. Oh my gosh, humble beginnings talaga. Mami Francia. Imagine, she now owns her own company, FDB Realty, with a lot of salespersons. Every day, nakikita namin yung post ni Mami Francia. Talaga nakaka-inspire. Sold. And of course, as an owner of a company, I know deep inside your heart kung how happy you are every time you are helping them, nakakabenta sila. And it changes also their lives. You've been there. Yes. Di ba, Mami, yung panahon na yun, na walang-wala ka din. Ano yung pinaka-natutunan mo nung panahon na walang-wala ka, na dala-dala mo hanggang ngayon? Siguro compassion sa kanila. From the start, Compassion. kasi naghanap ako ng, sabi ko nung makapasa ako talaga, sabi ko, Lord, ipasa mo ako. Kasi talagang failed ako sa mga nakaraan kong exam. Na-failed talaga ako. Honestly, na-failed ako. Kasi noong mga time na yon, mas focus talaga ako sa sales. Magre-review ako, pero alam naman ng asawa ko yan ni husband, ni Noel, na talagang mas focus ako sa sales. Pagka, minsan pumunta ako sa review center, mas uunahin ko pa yung tripping. Pero nung time na tayo sa Gardner College, labanan na to, nakakahiya na. Iba pagkasama mo, palaban lahat no? Oh. Seryoso lahat. And finally, you passed the real estate broker's exam in the year of? 2019. 2019. So, kayo yung first o second? First batch kayo. First batch kami. So, mga kasabayan mo sila, Ma'am Mendosilio, Jan Paras, Ma'am Chris. Yun yung mga kagrupo ko sa review. Mga matatalino kasi sila, Mami. Matatalino. Special. Sabi nga na, pag nagre-review kami, naku, ayoko makipag-partner kay Ma'am Chris kasi special siya. Special child ba siya? Sorry, Ma'am Chris. Hello, Ma'am Chris. One of our idols talaga. Top-notcher din sa board exam. So, Mami Francia, grabe, no? You are an epitome of someone na so humble na sinasabi mong hindi mo naman talaga kailangan maging sobrang talino to make sales. Yes. And a compassionate person. So, Mami, you're a mother to your children. So, do you think gusto mo ba na ganyan din ang maging landas nila? Or anyone from your children? I hope so. Kaya lang ayaw nila. Kasi iba yung linya talaga nila. Pinipilit ko sila. Sabi ko kasi, pag wala na ako anak, walang magmamana. Hindi naman namamana yung broker as broker, di ba? So, talagang sinusubukan ko sila pero ayaw talaga nila. Pero maybe, we cannot tell. Kasi baka time will come mag-change. Mamaya makabenta sila ng isang di ba? Biglang yun na yung magiging decision nila, magbabago na sila. Mami Francia, sa tingin mo, importante ba ang communication skills to become an effective broker or salesperson? Yes. Oh. How important is it? Sa umaga pa lang, nagbibigay na ako sa kanila ng positive motivation.
Para at least alam nilang naka-attach ako sa kanila. Continuous yung communication namin. Kasi from Bicol, imaginein mo yung team ko from Bicol. Kaya parang iniisip ko, paano ko magagawa yun? From Bicol, tas nasa Maynila ako. Ayun, nagkaroon naman ng effect. 5 years na kami. So, nakakatuwa. Galing. Nakakatuwa. Tuwang-tuwa ako kasi, alam mo yung mga kinuha ko, mga kabatch ko. Wow, galing. Tapos yung isa kong kapatid na talagang pinangarap kong tulungan. Kasi di ba tayo, sa magkakapatid, yung pera, pag binigyan mo ng pera, mauubos lang din. Pero pag binigyan mo ng hanap buhay, tatagal. Oo. And also, huwag mo lang sila bigyan ng ng isda. Turuan mo sila ng correct. Isda. Yun. Kaya yung kapatid ko ngayon, nakakatuwa. Yun, may sasakyan na rin. Wow! Kaya, so blessed. Tapos, yung isa kong yung mga kabatch ko talaga, siguro 5 na silang may sasakyan na. Grabe. Power. Katuwa. Power talaga si Mami Francia. So, if there's, Mami Francia, there's someone you would like to thank for changing your life, who is that? Number 1 ko, siyempre, si God. She will never, hindi talaga siya, he's never been, iniwan niya ako or sa gitna ng aking struggle. Maraming pagsubok. Minsan dumating sa point ko na talagang gusto ko na rin bumigay. Pero dahil talagang may plano naman talaga ang Panginoon eh. Talagang bibigyan kanya ng magandang plano kapag talaga sa kanya ka nag-submit. Sabi nga doon sa Jeremiah 29:11, sabi, "For I know the plans I have for you, plan to prosper you, not to harm you, but to give you hope and bright future." So yun ang pinanghahawakan ko talaga. Future, bright future, Francia, may bright future ka. Kahit na minsan, sabi ko, Lord, di nang hinana ako, pero Francia, may bright future ka. Yun yung plano ko sa'yo. I always, God will never withhold sa mga promises niya. Grabe, Mami Francia. Ako yata maiiyak dito sa One Real Talk. Pero totoo po yan, Real Talkers, hindi lahat nagiging maganda ang experience agad-agad sa real estate. May mga pagkakataon na pahiya tayo, pagkakataon na dininay, discriminate, naapakan pagkatao natin. Bahagi po yun ng ating journey to become bigger, better, and more successful brokers in the industry. Mami, can you still remember or recall that incident na parang sobra kang nadehado bilang isang salesperson or broker? Hindi naman. Wala naman akong What was your lowest point as a broker or salesperson? Lowest point ko nung na tama yung wealth, health is wealth. Bumigay yung katawan ko. Totoo. Nung after ko na mag-graduate, grateful talaga ako sa Panginoon. Sa Gardner College? Hindi. Doon sa marketing course ko. Okay. After ko nag-graduate ng college, bumigay katawan. Ano nangyari? Talagang as in, hindi na ako makatayo. Immune system ko bumaba. Talagang hindi ko na kaya. 4 to 6 months akong fever. Talagang 40 plus na 4 to 6 months? Ang tagal nun, 4 to 6 months. 1 to 4. Tapos, akala ko magaling na ako. Bumabalik pa rin. Hanggang 6 months, fever yun. Ano ang diagnosis? Bumaba ang immune system ko. So yung white blood cells pa yan? Siguro sa baga. Talaga as in, pumayat ako. Tapos hindi ko na alam kung ma-overcome ko ulit. Babalik ulit ako sa real estate. Pero talagang nandun yung destin ko. Nandun yung passion kong bumalik. So, gumaling ka after 6 months? Oo, gumaling ako noon. How did you know pala about BSREM? BSREM? How did you come across BSREM? Kasi, especially in the provinces, hindi naman nakaabot minsan ng reach unless magalukay ka sa social media, di ba? Nandito na ako sa Maynila, no? Dito ako project selling, brokerage. So how did you know about enrolling to BSREM? Talaga si passion ko yun. Kasi di ba nagkakahigpitan na? Okay. Na-experience mo rin. So meron bang experience ka, Mami, na gano'n? Sabi ko nga sa sarili ko, pag ako naging real estate broker, magiging humble ako. Kasi may mga na-encounter ako na broker na talagang mayabang. Grabe, mga api. Oo. No? Nung minsan, meron akong transaction na graduate na ako ng BSREM noon. Iyan na. Ang yaabang niya. Pero, siniko ako nung asawa ko, sabi niya, ipasa mo, sabi niya.
Oh, imagine, Mami, that was a negative encounter turned to positive. So you got more inspired and pinasa mo nga. Oo. Di ba? So, anong gusto mong sabihin doon sa broker na yun? Do you still remember that person? Hindi na. Kasi hindi naman ako Revenge. nagtatanim. Sige, so yan po ha. Pag ikaw naman po ay isang lisensyado na pong practitioner, wag naman po natin gawin o gawing passport po yun para manghamak ng iba pong mga unlicensed practitioners. And instead, tulungan natin sila. Bigyan natin sila ng liwanag na dapat ito yung gawin nila. Para sa gayon, dumami tayong mga licensed practitioners. Fast forward, Mami Francia, 5 years from now, where do you see yourself as a realtor or practitioner? Naalala ko yung, tinanong ko rin yung mga salespersons ko noon. 5 years from now? 2019, yung isa nagsabi, gusto ko magkaroon ng apartment, gusto ko magkaroon ng sasakyan. Pero grateful ako sa Panginoon kasi halos wow! na crossover. Congratulations! At meron akong isang kasama ko si Regina. Broker na siya ngayon. Pumasa na siya ng board exam. Isa ko sa salesperson, kumari ko yun. Yun. Pero still part of FDV pa rin? Nag-ano pa rin kami, partnership. Kapapasa niya pa lang. Okay. So, taking nila this coming, 22 yata. Hi, Mars. Oh. Ako, mari ko yon, classmate ko nung college. Kaya kinuha ko talaga yung mga classmate ko ng college, classmate ko ng high school. Yun yung mga kinuha ko. Kasi mayroon na siyang foundation. Alam mo yung loyalty. Trust and loyalty. So, yun ang sikreto ni Mami Francia sa kanyang kumpanya. She chooses people who she believes will be trustworthy and loyal to her. Kasi ano pa man, malaking pera ang pinag-uusapan dyan. Pera. Isipin mo, Mami Francia, balik tanaw sa nakaraan mo. Isipin mo yung pinagdusahan mo noon, yung estado ng buhay mo noon, lahat ng mga struggle mo noon. And look at you now. Fast forward 2024. Thank you. Ano ang masasabi mong pagbabago sa naging buhay ng isang Miss Francia? Nakapag-breakthrough ako from being wala talaga, as in, kasi di ba working scratch student, talaga. Scratch talaga, as in talagang zero. Breadwinner ka rin ba? Ilan ba kayo? 4. Okay, ang hirap maging breadwinner, Pero yung Mami. mga kapatid ko naman, medtech, tapos yung isa, yung unang naging real estate sa amin, realtor sa amin, hindi na siya kasi seaman naman yung yung calling niya. Asawa niya, yung asawa niya. So may siya, may allotment. May allotment siya. May allotment. And then siya. yung isa mong kapatid, kasi apat yan. Kapatid, yun yung nasa FDB. Okay. So at least may kapatid ka pa rin na dala-dala sa FDV. Oo. Kasama ka sa Bicol yan, sa office. So gano'n na kayaman ng isang Mami Francia now. Alam mo naman mga batchmates mo at schoolmates mo, lagi ka namin pinag-uusapan, gano'n na ba kayaman ng isang FDV? So far, hindi pa talaga. Honestly, hindi pa talaga. Talagang nagtatry pa rin maka-crossover na mas, kung ano yung dinisisar pa ng puso ko, mas higitan pa talaga. And tingin ko rin, na rin ako, fast forward, doon sa nakaraan ko up to now. Napakasaya ko kasi, yun nga, yung mga kabatch ko na nagkaroon sila. Dati silang may business din, pero nagpumunta ng FDB. And nagkaroon sila ng property. Yun. Tapos parang na-unlock yung nila, yung talent nila, yung skills. Nasabi nga nila, andito pala ako. Dito pala ako ma-unlock yung skills ko, yung talent ko. Mas makikilala nila sa yung real sarili estate. nila. Sabi nga nung top 1 ko, si Flo, hi Flo. Sabi niya, dito pala ako, kahit saan ako pumunta, andito pala real estate pala, lumabas yung galing niya. Galing. Doon talaga lumabas yung galing niya. So, siya yung top 1 at naka-experience siya ng, may mga bili na rin siya mga property. Galing. And I'd like to say, Mami Francia, the best leader will always bring out the best in you. Diba? Nakakatuwa, real talkers coming from our guest now, Mami Francia, no? She always equates success to the success of her people. Diba? Yun yung success ko talaga. Nakakatuwa. Yun yung success ko. Maka-stable sila. Yun yung sinasabi ko sa kanila .
pag naging stable kayo, syempre follow na rin ako. Yes, kasi pero syempre, gusto ko, credits hindi to lang ako you din. maging stable. Gusto ko, nakikita ko talaga sila naging stable. So, natutuwa ako, tuwing nakikita ko sila, talagang, wow, pinaparadahan na ako ng sasakyan nila. Parang ano, no, yayabangan ka nila, pero eto na po ako ngayon, ma'am. Pero nakakatuwa sa kanila kasi grateful heart din sila. Grateful. Yun naman yung tinuro ko sa kanila. Gratefulness. Gratitude. Gratitude. Oo. Galing. Gratitude yung tinuturo ko sa kanila. At Real hanggang talkers, ngayon. grabe. I'm talking to a seasoned broker, realtor in the Philippines for more than how many years now. She's been building groups, team, and of course, helping others achieve their dreams. Ang sarap no pakinggan, Mami, no? And we hope that more successes will come to you, Mami Francia. Another question here is, marami tayong mga followers dito sa show na ang dami nilang attempt to enter into real estate. They've been waiting for like, some of them, 1 year na, wala pa ring sale. Diyos ko, 2 years na sila, sunod lang ng sunod and trying out things. What is your advice or word of wisdom to these people who keep on failing to even hit their first or yung icebreaker sale? Pakinggan po natin ang Mami Francia sa kanyang advice. Siguro kung ano yung trend na yun. Yung market ngayon. Sasabay ka talaga. Hindi pwedeng kung ano yung gusto mong strategy yun eh. Kung ano napapanahon, kasi mapag-iiwanan ka eh. Yes. So the strategy now is kung anong trend ngayon, like yung Google, Marketplace, digital marketing, TikTok, Reels, ayun makisabay nga, ka doon. Totoo, Mami. I totally agree with Mami Francia, although I'm a millennial, Mami, no? Pero I'm not really that kind of person na mag-exert ng time to do the TikTok, sayaw-sayaw, ganito, ganyan, Instagram. Pero that's the trend now eh. That's a very good takeaway, Real Talkers, ha? And it actually gave way to those people na hindi personal magbenta. Yung kaya niya magbenta, pero pag nasa camera lang, nasa online, pero pag personal na, hindi nila kaya. So, this time, nagpantay-pantay yung competition kasi kahit hindi ka naman mag-personal lagi, pwede ka mag-sell. Correct, oo. With your content. Digital Content, digital marketing. So, Real Talkers, ayun nga po, sasabay po tayo sa trend at wag natin kakalimutan po na kung ano ang napapanahon, dapat ganun ka din. Otherwise, mapag-iiwanan ka. Wala na tayo sa traditional na pupunta ka sa office, magpe-perform ka or mag-present ka. Wala na, halos talaga, digital marketing na talaga ngayon. And thankful ako kasi nakikisabay na rin ako sa digital marketing. Nakita ko na po ang mga entries ng ating Mami Francia. Talaga, bonggang-bongga at sasabihin natin wala sa edad. Correct. Oo, wala sa edad. Kasi I've met old people, lagi yung sasabihin, hindi namin panahon yan, hindi nga ako marunong mag-click eh. Diba? Pero there's always a way if you really want something, no? Gagawa ka ng paraan. Hindi yung anak mo, tulungan ka. Yung kamag-anak mo, mga kaibigan mo, mapatulong ka, diba? So, imagine na someone who's really seasoned, ilang panahon na ang kanang tinagal sa industriya, willing to adjust and adapt to change. So, importante rin yun na you're willing to adapt to change, especially now, information age. Bawat galaw camera, bawat galaw video. And ang bentahan ngayon, ayaw na Mami ng mga buyers yung direct yung hard selling. Ayaw na nila yun. Gusto nila papanoorin mo na lang yung content mo. Kunyari, tapos ipa-follow ka nila because you have to establish your digital integrity eh. Diba, Mami? So, ang hirap minsan kapag may mga kliyente rin na hindi rin natin type yung ugali ng mga kliyente, wala tayong choice kasi mamaya ma-videohan tayo. Correct. Tapos mamaya kumalat sa social media, isang mali, it can actually destroy you. So, Mami Francia, you are now a broker to a lot of salespersons. You own a company. What's next for Miss Francia? Ano pa kaya ang gustong gawin at ano pa kaya ang hindi nagagawa ng isang Mami Francia? Maybe your next business plan. Or gusto mo i-secret yun, pero it's up to you. What do you think is next for you? Still pa rin, real estate pa rin. Kasi yung office ko, Naga City. So, yung head office? Head. So, mag-expand kami sa Legazpi. Wow, so, training na, training na yung isa kong staff doon sa Naga City. At dito sa Manila. Oo. Naghahanap na rin ako ng office. Okay, so it's about like business expansion. Do you want to take another course or take another exam maybe? Do you have that in your timeline?
Appraiser. Appear! So speaking of appraisers exam, thank you so much, Mami Francia, for cueing that because I would like to promote my book. So, Real Talkers and also to those aspiring appraisers, the board exam is scheduled at August 8th, 2024. So, that's the one-day board examination for real estate appraisers. And I'd like to promote my book. It's entitled Reviewer 1 and Reviewer 2. This is a three installment book series that started with Reviewer 1, followed by Reviewer 2 and Reviewer 3 for consultants. But again, nag-aantay pa po tayo ng lisensya para magawa ko yung librong yon. This book is actually a combination of a lot of compiled board exam questions in the past. So, pinapangako ko po sa inyo na may magiging silbi ito sa review nyo. So, don't forget, if you have time, please visit our page, JMV Realty PH. You may order or place an order in that page. Someone will assist you. This book costs 1,300 pesos excluding of shipping fee. And the Broker's Exam Reviewer book is 1,200 pesos excluding as well of shipping fee. So let's go back to Mami Francia. So Mami Francia, di ba? Baka magkaroon ng libro. Ayan. So Mami Francia, yan yung libro kong yan. I hope you. babaran mo lang yan, no? So once again, you can buy that through Facebook page, JMV Realty PH. Ayan. So going back to Mami Francia, no? Isa to sa mga iniidolo ko sa industriya. Kasi alam niyo po, practice-wise, siya po ang isa talaga sa mga masasabi nating hasana ng panahon. Yung mga board exam na yan, mga schooling na yan, for formality sake and compliance. Pero pagdating sa practice, taon po ang binibilang, no? Hindi po pwede magaling ka na agad sa loob ng isang taon. Hindi po siya ganun kabilis. And dito talaga experience matters. Iba't ibang klase na kasi ng tao nakakausap, iba't ibang problema, solusyon. Mami Francia, what is a broker for you? And how must a broker act for you? A broker for me is a very crucial talaga. Kasi marami na ngayon na naluloko sa industry ng real estate. So kapag licensed broker ka, mas magta-trust sila. At the same time, yung mga naka-under sa atin na real estate salesperson, trusted, magta-trust din sila kasi naka-under sila sa license. Kasi tayo, kailangan natin ingatan yung license natin sa PRC, pwede sa kasi nilang shoot. ipaano yan. Yes, oo. Okay, so Mami, every broker has 20 salesperson, right? 20. 20 salespersons. Can you give us an idea how well do you manage them? Like, eto bang 20 na to, paiba-iba ka ba every year ng 20 salespersons mo? Or sobrang pili mo sa 20 salespersons kaya hindi agad-agad nag-accredit ka? Noong una, nag-announce ako. Pero, first time na pinuntahan ko yung Bicol, talagang nagkaroon ako ng vision, panaginip na talagang, wow. Punta ko ng Naga City talaga. After ko nang makagraduate, pinuntahan ko yung isa sa, kabatch ko. Una kong pinuntahan si Flo, si Leila, yon mga kabatch ko talaga. Napanaginipan mo yan? Vision! Ibig sabihin, vision na talagang pinangarap, pinanaginip ko talaga. Mm-hmm. Nakita mo Pinangarap ko. Grabe. So, quality rin ni Mami Francis a risk-taker. Sobrang risk-taker mo, no? Risk-taker. Kasi, di ba, how do you handle rejections, Mami? And how do you face people who do not believe in you? Hindi naman ako sa kanila hihingi ng pera or hindi naman ako sa kanila hihingi ng approval. Sa akin pa rin. So, keep going pa rin ako. Kahit na may mga rejection. Normal yun. Bashers, kasi negativities. Normal yun kasi doon ka mag-grow eh. So, take as a example na pag na-reject ka, doon ka, makikita yung mga, parang tinuturuan ka. Yung mga sinasabi nila, ganito ka, sasabihin nila, halimbawa, pero hindi ko naman na-experience yung gano'n. Nakakatuwa kasi, kapag nagkakaroon ka ng rejection, learning yun. Nasa process ka ng learning. Habang nire-reject ka, mas natututo ka, mas lumalabang ka. Na-reject ako nito. So, kailangan kong pakita sa kanya na kahit na-reject mo ako, meron akong something na pwedeng mag-grow sa sarili ko. Na pagdating ng araw, si Francia pala yan, na-reject ko nun. Totoo, Mami, no? Yung mga nambabash sa'yo before, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo before, okay lang.
na may mga ganun. Tama. Just Normal. accept. It's just part of the process. Kasi magugulat ka, time will come when you become successful. Sila na rin ang babalik at magko-congratulate sa'yo. Correct. Ang saklap lang na before nung wala ka pa, Oo. grabe rin sila sa'yo. Grabe sila yung murak ng pagkatao mo, manira sa'yo. Pero ito ka na ngayon, successful ka na, grabe rin sila mag-congratulate sa'yo. Oo. Mga kasama ko sa work, yung Lexber, nakakatuwa naman sa kanila kasi namomotivate naman ako sa kanila eh. Kasi ako nga yung pinaka-young noong time na yon. So, nakita ko sa experience nila, tinuturuan nila ako noon eh. Na kung ano yung gagawin ko, sa sales, saka pinapakinggan ko sila. Hanggang sa nakikita ko, natitrain ako. Pero normal sa isang, sa isang real estate, sa isang company. Sa company na talagang nagkakaroon talaga ng, Tension gap. and gap. Especially pag may naungusan. Pera eh. In project selling kasi, Mami, there will always be a competition. Oh. You cannot remove that in the organization kasi that competition drives you eh. All of the sales force is being driven by competition and mapalad ka kapag nakaka-survive ka. Kasi kahit saan ka dalhin, kung tapos ka na dun sa company na yon, kahit saan ka dalhin developer company, bit-bit mo yung pagiging magaling mo sa competition. Correct. Oo. All of you will just be successful. Okay. Tama. Tsaka hindi, yung the power of attitude. Yun. Yun. The power of attitude na hindi ka yayabang, Correct. hindi ka magbabago. Correct. Likeable. Correct. Likeable. Oo. Nakakatawa, Mami Francia. We're talking about humility, no? Mami Francia, schoolmate of mine, para po kaming Gardner College, na pagtapos doon. Lagi namin sinasabi yan because I learned it from Dean Gabriel Barreto eh. Sir Dean. The power of humility. Oo, yun. Na no matter how intelligent, how successful you are, the humility will equalize everything. Minsan, yung sobrang boastful, kahit gaano ka galing, yung kapabagsak sa'yo eh. Correct. Pero kahit gaano ka hindi ka galing, kunyari di eksakto ka lang, pero dahil ang humble mo, yun ang magpapaangat sa'yo. Correct. Kaya naman, Real Talkers, isa sa mga tao na nagpa-practice talaga ng humility, the one and only Madam Francia talaga of FDB Realty. Thank you. Of course, this is the last question for you, Mami Francia, coming from those people who plan to have their own realty companies. So what is your advice as a seasoned company owner sa mga gustong magsimula finally ng kanilang sariling realty? Of course, first, ang pwede nilang unang gawin is mag-hire sila ng mga salespersons, pero see to it na talagang loyal. Siyempre, number one. Loyalty. Loyalty. Kasi ang hirap maghanap ng salespersons na talaga makikita mo yung faithful sa'yo. So, yon. Number one yon. Number two, siguro, passion mo rin yun eh, na mag-handle, mag-manage ng tao. So, maging handa ka at ibigay mo lahat when you manage and handle people. Pero kung kaya mo naman na handle with your own lang at kaya mo naman magbenta ng mag-isa, pwede naman yun. Pwede naman. Pero kung yung talagang gusto mo na magkaroon ng mag-manage ka, magkaroon ka ng management at yun naman talaga yung passion mo, yun, go on. Take a risk. Take a risk. So, Mami Francia, let's give this time to thank our sponsors, JMV Realty PH, Vinesland Holdings, OPC, and Estate Lab. Miss Francia, another question from our Real Talkers. Ano daw yung isang most memorable experience mo as a broker or salesperson? Naalala ko noon nung bata pa ako. Sorry, decades na. Mayroong isang naging clients ko noon, old na yun eh. So, sinundo ko siya ng madaling araw. Nag-taxi ako nagbayad ng taxi. 4 o'clock ng madaling araw, papunta doon sa office. Kasi ang hintayin namin noon, sa office going to Baguio. So, 5 a.m. Quezon City pa din? Oo, Quezon City. Baguio. So, pupunta kami ng Baguio. Pagdating namin sa Baguio, pinagalitan niya ako kasi pagdating doon, paglabas mo kasi ng map, sold out na. Ganun kahat yung So imagine yung travel time,
yung expectation niya. Tapos pagdating doon, wala nang available. Oo, may nauna na sa akin. So, nagalit siya sa akin, bakit hindi mo ako pinadala ng post-dated checks? Ganon. Siyempre, bata pa ako noon. So, sabi ko sa kanya, may isa pa kami pong project. Bataan naman yon, resort naman yon. So, sabi niya, dalhin mo ako doon. Dinala ko siya doon. Talagang grabe. Ano pa lang kami, Baguio. Parang, dali mo nga itong bag ko. Sabi niya sa akin, bilingan mo nga ako ng Coke. Sabi ko, Lord. Sabi ko, susunod lang ako ng sunod sa kanya. Tapos pagdating namin sa Bataan, sabi niya, kunan mo nga ako ng papaya. Dalhin mo sa akin. Paano ka, magpapitas ka ng papaya. So, sumunod naman ako. Sunod lang ako ng sunod sa kanya. Hanggang sa, sabi niya sa akin, alam mo, Francia, hindi sana ako bibili ng property dahil nabigo ako doon sa Baguio kasi gusto ko talaga Baguio City. Kaya lang, nakita ko yung attitude mo. Wow. Sabi niya sa akin. Yung gusto kong makuha sa mga apo ko na attitude, nakita ko sa'yo. Kaya bumili siya ng 2 property. Eh, sakto nun, wala akong pang-tuition. Saved by the bell because of good attitude. Oo. The power of attitude. Kailangan talaga may bit-bit kang patience. Pahabaan ng PC pag ikaw ay isang real estate broker or salesperson. Yes. The customer is always right. Yes. That has to be, of course, inculcated in our minds na lagi talagang sila ang una. Correct. Whether pasaway sila, makulit sila, sila pa rin ang ating priority. Sila Correct. lagi ang tama. Correct. Kaya naman, to wrap it up, Miss Francia, would you like to promote your affiliations or any advice? Yes. You can contact us if you want to list your property or to those who are buyer who are looking for the property, whether commercial, residential, raw lands, buildings, or you can find us below the screen. You can find me below the screen or FDB page Bicol, Naga City, FDB page Naga City, or call us in below the screen na lang din. So, thank you very much to all the buyers who are always looking for us, and thank you for all the buyers who are always trusting us. Thank you. Real Talkers, that has been one episode again, only here at One Real Talk with Master V. Thank you and good morning. One Real Talk, one-on-one conversation.